Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sabayan niyo po kami sa pagpupuri at enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Glory to God. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of grace. I'm surrounded by love and tender mercies, as if
mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating midweek fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin at i-share ang live streaming ng ating fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala upang sila man po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At sa atin pong pagpapatuloy, tara na po, sabayan po natin ang ating daanan timban sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! 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 Sama-sama tayo magpuri, sama-sama tayo umawit. Come on, church, let's rejoice in the Lord. Praise! Hallelujah! Glory! Come on, let's sing! Took up the cross,
above all name, the King of kings, the Lord of lords. His name is Jesus. Hallelujah. We praise your name, Lord. Continue to glorify your name, to lift your name on high, O Lord. Hallelujah. For all you've done, Lord, sa buhay namin. Every day, Lord, you've got the reason to rejoice dahil sa pag-ibig mo, dahil sa kagandahang loob mo, Panginoon. Kaya hayaan mo sa oras na to, maalala namin yung kabutihan mo, yung katapatan mo, yung kadakilaan mo, yung pag-ibig mo, Panginoon, sa buhay namin. Higit ka sa sapat, Panginoon. Sa bawat araw, higit pa sa hinihiling namin ang pinagkakaloob mo. Higit pa sa karapat-dapat, Panginoon. Lord, alam namin na marami kaming pagkukulang sa'yo, Lord. Marami kaming imperfections, Lord. But we worship a perfect God. And we thank you, Lord, na ikaw'y patuloy na kumikilos sa buhay namin. Kaya at this moment, Lord, we just want to worship you. We just want to thank you. We just want to lift your name on high. You deserve, Lord, all the praises, all the glory, honor, and power in this world. Salamat, Panginoon. Nandito kami ngayon. Buhay na nagpapasalamat sa lahat ng tinanggap namin mula sa iyo. We are not worthy, but you are worthy of our praise, Lord. You are worthy of everything. Hallelujah. And as we continue to praise you, Lord, hear our hearts, hear our praises, hear our songs. We offer them to you, Lord. Tinataas namin sa iyo ang lahat, Panginoon, ang aming pusong aming buhay. Because we believe, Lord, the reason we live is to worship you. Thank you, Jesus, for everything you have done for us. Thank you, Lord. Hallelujah. I look into your holiness, when I
Nawa po, naihanda na po natin yung ating mga sarili pagkatapos nating sumabay sa ating anointing band sa kanilang pagpupurit, pasasalamat. At ngayon naman po, ituon po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Alex Santos sa ating series na Faith That Moves Mountain sa topic na The Faith of Elijah. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Isang mapagpalang oras po sa ating lahat na ngayon po ay nakikinig at nakasubaybay sa ating Midweek Fellowship. At naniniwala po ako na ang Panginoon ang patuloy nating kasama at ang Panginoon ang patuloy na nagbibigay sa atin ng oras at panahon. At syempre yung pagnanasa upang patuloy pong makinig ng kanyang mga salita. So bago po tayo mag-start sa ating pong patuloy na pagtanggap ng mabuting balita, inaanyayahan ko po ang lahat sa isang panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat Ama sa oras na ito na kami po ay patuloy mong sinasamahan sa presensya ng iyong anak na si Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu. Panginoon, hinihiling namin na ang banal mong Espiritu ang magturo sa amin sa kalagitnaan na ito, nang sa gayon, Panginoon, ang bawat salita mong namumutawi sa aming pagtitipon ay magdulot sa amin ng pag-asa, buhay, kagalingan, katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Nawa, Panginoon, madakila ka sa oras na ito at sa presensya ng iyong anak na si Jesus, ang bawat isa ay maging karapat-dapat sa iyo. Salamat po, Ama. Hindi po ang kalakasan o ang kahinaan ng tagapagsalita ang mangibabaw. Bagkus, Panginoon, ang nagmumula lamang sa iyong kapangyarihan at karunungan. Salamat po sa iyo po ang papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sige po. Alam ko po patuloy na kanina pa tayo nagpupuri sa Kanya at ngayon po patuloy pa rin natin siyang purihin, pasalamatan at bigyan ng kaluwalhatian na karapat-dapat lamang sa isang tunay na Diyos. Amen? At sa gabi pong ito, alam ko po na patuloy na tayong lahat ay nananabik sa mga salita ng Diyos at tayo po bilang mga anak ng Diyos, lalong-lalo na tayo ay sufficient. Nakarely lamang sa mga salita ng Diyos, yung mga ganitong pagkakataon every midweek, kailangan natin kasi ito yung pinaguhugutan natin ng lakas sa gitna ng linggong punong-puno na kapaguran at stresses. Amen? So, sa oras po ito, tayo po ay patuloy na naroon sa serye na Faith That Moves Mountains. At marami na po tayong mga narinig ng mga kwento ng mga heroes of faith o yung mga hinahangaan natin sa pananampalataya mula sa panahon ng lumang tipan. At nakita natin na sa buhay nila kitang-kita ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. At gayon din naman, ito'y nagiging inspirasyon natin kung paano tayong patuloy na makikibaka sa ating buhay Kristiyano. Kasi tanggapin natin, magkaiba lang yung mga pangyayari, magkaiba lang yung mga nagaganap, pero what is really the same with their situation then at yung sitwasyon natin ngayon, tayo po ay punong-puno pa rin ng pakikibaka at pagsubok, alang-alang sa mabuting balita. Alang-alang sa pakikipaglaban natin para sa ating pananampalataya. At yan ang dahilan kung bakit narito tayo, patuloy na humuhugot ng lakas at inspirasyon sa kwento ng buhay nila. Nang sa gayon, sa atin din pong pakikibaka. Kasi sabi ni Jesus Christ, sa mundong ito may kapighatian. Sa mundong ito marami pa rin kayong haharaping pagsubok. Tiisin, minsan ay pagtutuwid mula sa Kanya. Pero laksan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan na ni Jesus Christ yan. At kung napagtagumpayan na ng ating tagapagligtas at napagtagumpayan ng mga taong sumampalataya sa Diyos noong panahon ng lumang tipan,
what more are we? Gaano pang higit ang pagtatagumpay na tatamuhin ng bawat isa? Kaya patuloy po tayong sumubaybay sa ating mga pag-aaral at pagbubulay ng mga salita niya, lalo na sa pagsaliksik ng mga kwento ng pananampalataya na kung saan itong mga bayani na ito sa pananampalataya ay siyang patuloy nating inspirasyon ng pagkapit at pananalig sa Panginoon. Amen. So sa oras pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay ang pananampalataya ni Elias or Elijah. So si Elijah po ay mas kilala sa Tagalog na Elias at alam ko po marami sa atin ang nakakaalam ng kwento ni Elias kasi ito po ay paulit-ulit at lagi na po sa ating binabanggit bilang inspirasyon ng pananampalataya sa mga fellowship natin. At sa oras pong ito, hayaan niyo po na patuloy pa rin natin itong saliksikin nang sa gayon ay patuloy tayo ma-inspire. Kasi ito yung dahilan kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos. For us to be inspired, para patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. At syempre, alam naman natin, ang dala ng mabuting balita ay pagpapala. Kaya i-share na po natin, para paraming mapagpala at mabless ng mga salita ng Diyos. So, simulan na po natin ang pagtalakay sa buhay at pananampalataya ni Elijah or Elias, mas kilala sa Tagalog. So, sino ba si Propeta Elias? Mababasa niyo po ang kwento ni Elias or Elijah simula sa Unang Hari 17. Siya po ay unang binanggit dito sa Unang Hari. So kagaya ng nakita niyo po sa aking pong heading, he is a prophet. Isa siyang propeta ng Diyos. Ang sabi dito sa Unang Hari 17:1, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, ng aking paglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. So dito po ipinakikita sa atin, una muna, kung sino ba si Elias. Kagaya natin, siya po ay isa ring lingkod ng Diyos. Amen? Bagamat nung panahon niya, siya ay itinalaga bilang isang propeta. Ano nga ulit yung propeta? Pag sinabi pong propeta sa Bible, mga kapatid, mensahero ng Diyos. That's the meaning of prophet. Yan ang pinagkaiba ng propeta sa saserdote. Ang saserdote, tagapamagitan ng tao sa Diyos. Ibig sabihin, ang saserdote, lumalapit sa Diyos para sa mga tao. Ang propeta ay the other way around. Siya naman ay representante ng Diyos naman sa tao. Meaning, siya naman yung lumalapit sa tao para ipahayag ang mensahe ng Diyos. So, yun po yung propeta, mensahero ng Diyos. At nung panahon pong ito, sa Biblia, nung panahon na to na kung saan ang Israel ay talagang malayong-malayo sa Diyos, si Propeta Elias po ay talagang umusbong bilang isang propeta nang tawagin siya ng Diyos. At ang sabi dito, kitang-kita nyo naman, introduction pa lang kay Elias, kitang-kita nyo na kung gaano siya manalig sa Diyos. Hindi siya natatakot ipahayag ang mensahe ng Diyos. Hindi siya nagdadalawang isip pagsalita ng Diyos ang kanyang ipinangangaral at pinahayag. Alam niyo po, yan yung gusto ko po na ituro din sa atin pag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Isa yan sa pwede nating matutunan, umpisa pa lang dito sa kwento ni Elias. Whenever he spoke about the Word of God, he spoke with boldness. Hindi siya natatakot, hindi siya nangangamba, hindi siya nagdadalawang isip, hindi siya nagdududa. Basta ang mensahe galing sa Diyos, buong tapang niya itong isinasaysay at isinasabi kahit kanino. Si Ahab po ay isang hari . Later on, mas makikita nyo kung paano siyang naging hari.
I mean, yung journey niya bilang hari kasi ano yan ka-parallel yan ang buhay ni Elias kasi siya yung propeta ng panahon na yon. Pero kitang-kita niyo po kahit hari ang kaharap ni Elias, hindi siya natatakot na sabihin ang mensahe ng Diyos. At kung mapapansin niyo po, maraming dahilan para siya magduda sa sasabihin niya kasi ito ay banta eh. Di ba? Nakita niyo, hindi uulan. Hindi magkakahamog sa mga darating na panahon at taon hanggat hindi ko sinasabi. You see how bold Elias sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sana po, lalo na po yung mga kasama kong nangangaral ng salita ng Diyos, kahit po tayo lang na mga Kristiyano, no, yung isipin na sa bawat pagtawag sa atin ng Diyos, may ipina-i-invite sa atin, merong pinatutuwid sa atin. Halimbawa, anak mo, nais ng Diyos na ituwid mo yung kanyang mga maling ginagawa kasi napapalayo siya sa iyo, napapalayo siya sa Panginoon, nababarkada siya sa hindi maganda. Minsan, hirap na hirap tayo mga magulang na sawayin at pagkasabihan ng ating mga anak dahil na rin siguro sa mga makabagong kabataan ngayon. Pero sana, kung ito yung ipinagagawa sa atin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, huwag po tayong natatakot. Kasi tandaan niyo po, when we speak of God's Word, ang backup po natin lagi ang Diyos. Doon po nang gagaling ang tapang ni Elias. Kaya po si Elias ay isa sa mga kilalang propeta sa Lumang Tipan. At later on, makikita niyo po kung gaano siya binigyan ng pagpapahalaga ng Diyos. Kasi siya po, hindi siya natatakot sabihin ang mensahe ng Diyos. Kahit merong matatapakan, should I say, parang may masasaktan, may magagalit, dahil ito pinasasabi ng Diyos, sasabihin ko. Yan po ang karakter ni Elias bilang isang propeta. Siya po'y matapang na propeta ni Yahweh. Kaya nga, sinabi niya talaga dito kay Ahab, ang Diyos na buhay ng Israel ang aking pinaglilingkuran. Kaya sinasabi niya, hindi uulan. Hindi magkakahamog sa mga darating na taon. Bakit? Kasi ang Israel nung panahon na to, patuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, si Baal. At sa pamumuno din ni Ahab kasama ang kanyang kasama si Jezebel na kanyang asawa, talagang idinidikta nila sa tao ang pagsamba sa Diyos-Diyosan in the person of Baal. Kaya dito talaga nagalit ang Diyos eh. Ang sabi niya, pinasabi niya sa pamamagitan ni Elias, hindi uulan. Ang tanong, nangyari ba? Pag-usapan natin yung journey ngayon ni Elias. Let us talk about the faith of Elijah at kung paano ba tayong matututo dito sa pananampalataya. So basahin po natin ang pagbasa sa unang hari 17:2-7. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, verse 3, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Bakit? Kasi po, dahil nga, hindi na uulan. Di ba? At hindi na kahit hamog magkakaroon. So, ang kasunod nito, syempre magugutom. Di ba? Pag lahat tatamaan, lahat apektado, ang buong Israel. Syempre maging ang mga propeta ng Diyos. Ganon din naman tayo, di ba? Kitang-kita natin how this world is being cleansed by God sa maraming pagkakataon. Ang dami na po natin kinaharap kagaya ng pandemic. Di ba? Yung iba, ina-account ito dahil sa mga kasakiman ng tao, which is totoo naman. Bakit ba kumalat yung sakit na yan? Kasakiman ng tao. Pero ipinahintulot na rin ng Diyos para makita ng tao kung ano yung consequence ng ginagawa nating hindi maganda. Yung ating kasakiman, yung ating mga hindi magagandang gawi at mga pagnanasa. Di ba? Sabi nila galing daw sa isang paniki yung COVID. Imagine mo.
Pati paniki, pinagdidiskitahan ng taong kainin. Kaya kung ano-ano sakit ang nakukuha. Hindi tayo nasisiyahan. So, pag dumarating yung mga ganitong sitwasyon, na parang ang Diyos ay ah nililinis ang mundo. Siyempre, alam naman natin, hindi naman tayo spare. Kagaya ng panahon ni Elias, walang ulan, walang hamon. So maging si Elias na lingkod ng Diyos, apektado. Di ba? Pero, nagpabaya ba ang Diyos? Pinabayaan ba ng Diyos ang kanyang lingkod? Ang sabi ng Diyos kay Elias, pumunta ka, magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Maiinom mo ang tubig sa batis. At imagine ninyo, ganito gagawin ng Diyos pag sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Kahit ang hayop, kahit ang uwak, kayang utusan ng Diyos para lang tugunan ng pangangailangan. May inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Imagine. Di ba, minsan mapapaisip ka, talaga ba, Lord? Gagawin mo yon? Talaga bang yung uwak ang uutusan mo? Pero alam niyo po, hindi nagdalawang isip si Elias na sundin ng Diyos. Hindi nagdalawang isip si Elias na sundin si Yahweh. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. At sa batis naman siya umiinom. Amen. Kaya mga kapatid, dito ipinakikita sa atin ng Diyos na huwag tayong magdududa at magdadalawang isip pag may ipinagawa siya sa atin. Kasi tiyak natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kahit gamitin ng Diyos ang pinaka-imposible na maiisip mong tutugon, basta niloob ng Diyos, gagawin niya. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, lalo ngayon, tayo po sa lingkod, ang panawagan sa atin, ako'y para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. Ang dami nating doubt. Di ba? Marami pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin sila nakikinig sa gustong gawin ng Diyos. Di ba? Isinigaw natin at isisigaw natin paulit-ulit yan mga kapatid. Ako'y para kay Kristo. Kasama ng lingkod na hayo. Kaso yung iba sa atin hanggang ngayon nagdududa pa rin. Brother Alex, may trabaho ako. Baka mapabayaan ko yung trabaho. Brother Alex, may mga anak akong binabantayan. May mga apo akong inaalagaan. Paano na sila? Paghahayo ako. Baka mapabayaan ko sila. Brother Alex, yung asawa ko, lagi akong kailangan, lagi akong hinahanap. Brother Alex, ayaw kong payagan ng mga magulang ko. Nag-aaral ako Mga kapatid, si Elias po, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabihin mo, hindi uulan. Hindi nga umulan. Pero ang consequence nun, wala siyang kakainin. Tutugisin siya ng hari dahil sa kanyang mga pinahayag. Pero tinulungan siya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako sa buhay ko, subok na subok ko na ang Panginoon. Kaya ako, in my more than 13 years of journey ko sa Panginoon, hindi na ako natatakot na sundin ang pinagagawa sa akin ng Diyos.
kahit pa may kailangan akong iwanang trabaho. Kasi ako po napatunayan ko na lalo na yung journey ko ng pag-aaral. Ang dami ko pong pagkakataon. Sabi ko nga, nag-aaral ako ng engineering at naglilingkod ako sa Panginoon. At hindi lang po basta paglilingkod ang ginagawa ko nung mga panahon na yun. Talagang most of my time, I see to it na nandyan ako pag kailangan ako ni Brother Tony, kailangan ng katuwang sa paggawa ng mga pamantayang katuruan, sa mga technicality sa laptop. Nung binuhay po namin yung nung sinimula namin ilunsad dyan ng yung Facebook page, kami po gumawa niya ni Brother Tony. Talagang talagang nakatulong ako sa kanya umaga, tanghali hanggang madaling araw. May mga pagkakataon talagang kasabay yung pag-aaral, pagre-review, pero iniiwan ko yung pagre-review, iniiwan ko yung pag-aaral. Kasi ang alam ko lang ng mga oras na yon, hindi ako pababayaan ni Jesus. And true enough, yung walang pampaaral, yung walang pambayad ng metrikula, yung walang pangbaon, yung kung hindi mag-tutor at magtrabaho, walang babaunin. Yung kung hindi magpakasubsob sa pag-aaral, walang scholarship na magkakaroon. Mga kapatid, nakatapos ako ng pag-aaral by God's miracle. Totoo, lahat ipadadala ng Diyos para tulungan ka. Napakarami ko na pong mga miraculous journey na nasumpungan sa Panginoon. Kaya talagang totoo to eh. To the point na kahit magpadala ang Diyos ng uwak para ka lang pakainin, mangyayari. Basta manalig lang tayo. Sumampalataya lang tayo sa Panginoon. Kaya tingnan niyo po, sa kabila ng tagtuyot, sa kabila ng walang ulan, nagutom ba si Elias? Hindi. Siya'y pinakain ni Yahweh. Siya'y pinainom ni Yahweh. At nung dumating yung panahon na natuyo na yung batis, anong ginawa ngayon ni Elias? Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka naman sa Serepta. Another miracle. Sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. So kanina uwak, ngayon naman byuda. Pero this is not just a simple byuda. Meron pong dito, meron pong miracle piece dito na dapat yung abangan. Ano yun? Itong byuda na to ang sabi, pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Imagine mo, tagtuyot ha. Ala na ngang ulan, tas makikiinom ka pa. Aalis na ang babae nang ikuha siya ng tubig, nang pahabol siyang sabihin, kung maaari bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. So tubig at inumin. Eto na ngayon. Itong byuda na to may isang anak. Sabi dito, sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Mga kapatid, hindi natin pinag-usapan dito, baldi-baldig lang, isa patak na lang. At hindi na rin po sako-sakong harina, kaunti na lang. Ito sabi ng babae, namumulot na nga ako ng panggatong upang lutuin. Iyon. At makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. May sabihin ako, hindi nasasapat yung tinapay, yung harina at langis para mabuhay pa sila sa mga susunod na araw. Baka po isang hainan na lang yun, kaso para sa kanila na lang dalawa. Tas eto pa dumarating ang lingkod ni Yahweh. Humihingi ng pagkain. You see? Di ba? Minsan ganyan tayo eh. Di ba, Lord? May pinagagawa ka sa akin, kaso parang napaka-imposible naman. Ang daming pagdadalan kay Elias. Pero bakit dito pa sa babaeng ito?
Dito pa sa babaeng walang makain. Namaya mauunawaan niyo ang lahat. Pero alam niyo po, ano ang sinabi ni Elias? Alam ni Elias hindi nagkamali ang Diyos eh. Kasi tayo ganun tayo minsan, di ba? Lord, parang baka naman hindi dito. Lord, mukhang hindi naman ako para sa ministry dito. Mukhang hindi naman ako uunlad dito eh. Kasi hindi naman ako magaling magsalita. Hindi naman ako magaling kumanta. Naalala ko, kwento ata ni brother dyan ang talagang kumakanta sa kanilang magkakapatid, si Jelly. Pero imagine niyo si brother dyan kung gamitin ng Diyos sa pag-awit. Ayun na lamang. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Di ba si Sister Marisa? Di ba? Ang daming pwedeng ministry pero saan siya dinala ng Diyos? Sa preaching. Pero anong kwento ni Sister Marisa? Inferiority complex. Tumatatayo na lang sa recitation na iipa. Hindi siya mahiga, hindi siya makipagsalita sa tao, hindi siya gano'n. Pero saan siya tinawag ng Diyos? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Kaming mga mangangaral dito sa lingkod, si Brother Tonton, ako, si Brother Bobby, anong alam namin sa spirituality? Anong alam namin sa Biblia? Pero imagine, yung tagapagturo kami ng Biblia ngayon. Di ba? Pwede naming tanongin si Lord, Lord, bakit dito? Bakit dito pa sa isang ministry na parang wala kaming kakayanan? Na para bagang yung sinasabi ng babae na kakaunting arena at isang patak na lang ng langis. Wala nang pag-asa na magtuloy-tuloy pa to. Parang may mali, Lord, sa ginagawa mo. Hindi po pwedeng magkamali ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, doon ka, doon ka. Kaya mga kapatid namin sa lingkod, hindi po nagkamali ang Diyos ngayon na ang maging tema natin, ako'y para kay Kristo kasama ng lingkod sa paghayo or nahahayo. Naniniwala po ako na bawat isa sa atin handa na. Nakikinig ka ngayon kapatid, maniwala ka. Ikaw ang tinutukoy ni Lord na kasama ng lingkod na hahayo. Ikaw na sinasabi mong meron kang apo na aalagaan, ikaw yung tinatawag ng Diyos na humayo. Ikaw na sinasabi mong marami ka pang anak na kailangang asikasuhin, ikaw ang tinatawag ng Diyos na humayo. Ikaw na nagsinasabi mo na marami ka pang kailangang gawin sa trabaho, marami ka pang inaabot na pangarap, marami ka pang ginagawa sa pag-aaral, ikaw ang tinatawag ng Diyos na tinutukoy niya na kasama ng lingkod na hahayo. Hindi po yung mga manggagawa lamang. Tayong lahat. Kung meron kang violet na t-shirt at nagpatatak ka, habang sinusuot mo yan, sana maukit din sa iyong puso at isip, ikaw ang tinutukoy ni Jesus na kasama ng lingkod na hahayo. Tayong lahat. At hindi po nagkamali ang Diyos. Brother Alex, saan ako kukuha ng lakas ng loob, ng tapang? Di ba? Sa pamilya ko nga, wala na akong pagkunan eh. Kakapatak-patak na arena na lang at lang isang meron ako para ipahayag ang salita ng Diyos. I-share si Jesus. I-share ang magandang balita. Maglingkod sa Panginoon. Ako nga wala na akong oras sa sarili ko. Ihingan pa ako ng oras ng Panginoon sa paglilingkod. Papatak-patak na nga ang meron akong oras. Now is the time for you to decide. Hindi nagkamali ang Diyos na isama ka sa lingkod at ngayon sama-sama tayong hahayo. Kagaya ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Elias, hindi nagkamali ang Diyos na papuntahin si Elias dito sa babae. Kaya buong pananampalataya, ano sinabi ni Elias? Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi.
Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sa mundo lang po yung to see is to believe. Tayo sa Panginoon, alam na natin, matagal na natin sinasabi lagi yan. To believe is to see. Gawin mo muna yung pinagagawa ng Diyos. Subukan mo munang maglingkod sa Panginoon. Subukan mo munang i-share si Jesus, mag-invite ng kaklase, mag-invite ng katrabaho. Huwag ka munang gumawa ng maraming dahilan. Saka mo makikita ang mga himala ng Diyos. Anong ginawa ng babae? Sapagkat ganito ang sinabi ng Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Wala kang oras, hindi ka mawawala ng oras. Marami kang inaalagaan at inaasikasong anak at apo. Hindi ka mawawala ng lakas at oras sa mga gagawin mo sa iyong apo. Pag nagbigay ka ng oras sa akin. Ako mga kapatid, never ko pong napabayaan ng pag-aaral nung nag-decide akong maglingkod sa Panginoon. Nung ako po ay nasa DepEd for 6 years, I'm still a servant of the Lord, preacher full-time. Hindi ko po napabayaan ang aking pagtuturo. In fact, every year may milestone ako na na-achieve. May mga recognition ako na nare-receive. Hanggang bago ako umalis sa DepEd, di ba? Ako pa yung ipinanlaban ng district namin for outstanding teacher in secondary. Nakapag-put up ako ng isang hub doon sa Atlang bago ako umalis, na ngayon pinakikinabangan nila sa science and mathematics. Hindi po ako nawala ng oras. Hindi po natuyo ang langis ng aking tapayan. At hindi po naubos ang harina sa aking lalagyan. Bakit? Kasi inihandog ko sa Panginoon kung ano yung meron ako. Kaya ganon din ang nangyari doon sa babae. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias. At nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Maraming araw. Imagine niyo, patak na lang ang mantika, kakapurit na lang yung harina, pero nabusog pa sila ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng sinabi niya sa pamamagitan ni Elias. Hindi lang pananampalataya ni Elias ang pwede nating hangaan sa kwentong ito. Maging ang pananampalataya ng babae. Pwede kang magduda. Nababaliw na ata ito eh. Pero hindi eh. Alam niyo ba't hindi nagduda yung babae? Kasi alam niyang si Elias ay galing sa Diyos. Mga kapatid, huwag kami ang tignan nyo. Ang tignan nyo yung mga salita ng Diyos na sinasabi namin. Bagamat marami kaming kwento na pwedeng ipatotoo sa inyo kung paanong walang pinababayaan ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Ako, Sister Marisa, Brother Tonton, Brother Alfred, Brother Bobby, lahat kami may kwento na ng pagtatagumpay na kayang ipatotoo sa inyo kung gaano katapat ang Diyos. Pero huwag niyong tignan yung kredibilidad namin. Ang tignan ninyo yung mga salita ng Diyos na sinasabi namin. Sana kagaya ng babae, huwag kayong magtuta. Gawin ninyo ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya sa mga ministry, sumali ka na, maglingkod ka na sa Panginoon. Pinahahayo ka ng Panginoon sa magulang mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa mga anak mo, dalhin mo na sa gawain ng Diyos ang pamilya mo.
Sabi ng Diyos, magbigay ka sa gawain para matugunan ang mga pangangailangan sa templo, lalo na yung pangarap natin na sasakyan. Huwag kang matakot na ibigay o ipinabibigay sa iyo ng Diyos. Sabi ng Diyos, tumulong ka sa mga nangangailangan. Tulungan mo yung iyong mga katrabaho, kapitbahay, kapatid, kaklase, kaibigan. Huwag kang magduda. Sabi ng Panginoon, patawarin mo na yung matagal na nagkasala sa iyo at gumawa sa iyo ng hindi maganda. Huwag kang matakot na para kang magmumukhang talunan pag nagpatawad ka. Pag nagtiyaga ka, pag nagtiis ka. Huwag. Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka mauubos. Hindi ka matutuyuan. Hanggat hindi umuulan, hanggat hindi bumubuhos ang masaganang pagpapala ng Diyos sa iyo dahil sa paglilingkod mo, umasa kang hindi matutuyo ang harina at mauubos ang langis. Dahil ang Diyos ang nagpapagawa nito sa iyo. Kagaya ni Elias, sumunod ka sa ipinagagawa ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nakita nyo? Uwak, dinalan siya ng pagkain. Langis na kakaunti at harinang mauubos na hindi naubos para lang pakainin ng lingkod ng Diyos. Diba? Mga kapatid, anong pinagtututaan nyo sa Panginoon na may mawawala sa inyo, mapapabayaan nyo yung mga ginagawa nyo? Hindi kayo magugutom. Hindi kayo mauubos pag nasa Panginoon kayo naglingkod. Amen. At bakit sa dinami-raming tao, dito pa sa babaeng biyuda pinadala si Elias? Hindi lang dahil may matibay na pananampalataya yung babae, kasi may gagawin pala ang Diyos. Hindi nagtagal, eto na po. Eto yung dahilan. Isa sa dahilan kung bakit si Elias dito pinadala. Kasi pala, hindi lang sila bubusugin ng Diyos sa tinapay dahil mauubos na yung kanilang harina. Hindi lang, eto pa. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, "Ay, kinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos. Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak?" Sinisi pa ang Diyos. Hindi niya alam. Kung hindi nagpunta doon si Elias, matagal na silang patay. Di ba ang sabi? Yung panggatong na kinukuha niya ay panluto na lang ng kakapurik na harina at mantika dahil marapit na silang mamatay sa gutom. So hindi. Ang Diyos ang may kasalanan kung bakit nagkasakit at namatay. Actually, ito nga yung dahilan kung bakit pinadala si Elias dito sa biyuda, dahil alam niya ng Diyos na mangangailangan ng himala yung bata. Kaya sabi ni Elias, "Akin na ang bata," sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata at ipinanhig sa taas sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin. "Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin?" 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, "Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito." 22. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina at saka sinabi, "Narito ang anak mo, buhay na siya." Yun pala ang dahilan ng Diyos kung bakit sa dinami-dami dito pinadala si Elias. Kasi hindi lang pala niya pakakainin yung babae at yung bata. Bubuhayin din niya at gagawan niya ng himala sa pamamagitan ni Yahweh na ating Diyos. Mga kapatid, kagaya ni Elias, pag ang kasama natin, sabi nga, kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung naipagkaloob niya ang kanyang anak, anong bagay pa ang hindi niya kayang ipagkaloob sa atin kasama ang kanyang anak?
Huwag mong isipin na baka hindi gumawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod mo. Hindi pwedeng hindi siya gumawa ng himala. Sigurado pag nagpatawad ka, yung pinatawad mo, papasalamat sa Diyos yan. Sigurado pag tumulong ka sa mga nangangailangan, yung mga tinulungan mo, magugulat ka, yan pa magtatanong sa'yo, saan ka ba umaatin? Magiging paraan pa yan ang paglilingkod mo sa Diyos. Yung mga pinai-invite sa'yo ng Panginoon, tiyagain mo lang, unti-untiin mo. Nakita mo yung kwento ni Sister Yang? Pray, pray, pray. O ngayon siya na ang takbuhan ng panalangin doon sa kanilang trabaho. Ginagamit ng Diyos bilang buhay na saksi ng kabutihan niya. Amen? Hindi ka ipapaya ng Diyos. Pinaya ba ng Diyos si Elias? Hindi ba nagkatotoo na hindi mauubos ang langis at harina? Nagkatotoo. At ito pa, may bonus pa. Binuhay pa yung anak ng babae. Kanya ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang hihinto sa paglilingkod. Gumagawa ng Diyos ng himala sa pamamagitan ng buhay at paglilingkod mo. Patuloy ka lang na maglingkod at kumapit sa Panginoon. Palakpakan po na. Kaya mga kapatid sa lingkod, di tayo papahiya ng Diyos, sumayo tayo. Kumayo tayo kasama ng lingkod. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos. At nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan niya. Imagine ninyo, nagpatotoo at naging saksi at nagpasalamat yung babae kay Yahweh. Dahil sa paglilingkod ni Elias. Dahil sa pananampalataya ni Elias kay Yahweh. Kaya din naman natin eh. Di ba ano pangako ng Diyos sa atin, sabi ni Jesus? Di ba? Magagawa niyo ang lahat ng ginawa ko at higit pa dito. Kaso meron lang disclaimer doon eh. Kaso hanggang ngayon wala pa rin kayong ginagawa. Wala pa rin kayong hinihingi sa pangalan ko. Kaya walang nangyayari. Kaya ang tinutukoy kasi doong hingi, ay yung hingi sa paglilingkod. Kasi hanggang ngayon, nagdadahilan kayo. May busy kayo, marami kayong ginagawa sa trabaho, marami kayong inaasikaso sa pamilya. Kaya hanggang ngayon, hindi nyo ma-experience yung miracle ni Lord na pwede pala siyang kumilos sa buhay nyo. Huwag lang kayong matakot maging patotoo ng buhay at pananampalataya. Kagaya ni Elias, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang iniisip mo ba yung kabuhayan mo? Kabuhayan din ni Elias ang pinag-uusapan natin nung sabihin ni Elias na hindi uulan eh. Kabuhayan din ang pinag-uusapan natin kasi magugutom si Elias eh. Pero nagutom ba? Hindi. Inutusan ng uwak at hindi naubos ang harina at langis sa tabayan. Ganyan po gumawa ng himala ang Diyos para lang patotohanan at tulungan tayo sa lahat ng gagawin natin alang-alang sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya yung mga kapatid namin dyan na medyo may edad na, wag po kayong magtumigil sa paghayo mga kapatid. Alam kong mga buto-buto, nananakit na, wag po kayong titigil. Pagagalingin kayo ni Yahweh. Pagagalingin kayo ni Jesus. Yung mga kasama namin dyan na humahayo na medyo alam naman natin hindi ganun kasagana ang buhay. Huwag kayong matakot. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Yung mga nagdadalawang isip niya kasi isasarado ko yung tindahan ko. Dapat nagmamanicure ako hahayo ko sa hapon. Huwag ka pumatakot kapatid. Sapat ang kabuhayan mo kahit isara mo yan sa oras na pinahayo ka ng Diyos. Siya po ang magpupromote sa inyo. Siya po. Ako, tama. Nakarating ako kung nasaan ako ngayon, hindi dahil sa aking sariling lakas at kagaling. Si Lord ang nagpo-promote sa akin. Si Lord ang nagbibigay ng aking pangangailangan. Hindi niya ako pinababayaan. Thank you. Ito pa isang pangyayari, no? Nung si Elias po ay
pinatutugis naman. Dahil sa kanyang katapangan, sa kanyang pagpapahayag ng kalooban ni Yahweh. Sa paglalakbay, unang hari 18:7 to 9, isa pang himala sa buhay ni Elias. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta, kaya't nagpatira pa siya at sinabi, "Kayo nga ba yan, mahal na propetang Elias?" Ganyan na po kakilala si Elias noong panahon na yan kasi talagang matapang na propeta ni Yahweh. Kilalang kilala na siya. "Ako nga," sagot naman niya, "pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako." Ganito naman ang sagot ni Obadias, "Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto niyo akong mapatay ni Ahab?" Bakit nasabi ni Obadias? Kasi nga, mga kapatid, pinatutugis ni Ahab si Elias. Kasi nga, sa mga katapangan nito at mga sinabi nitong mga propesiya at mga mensahe galing kay Yahweh. Na to the point na lahat ng tao na malilink kay Elias ay pinapatay. Kaya nagulat si Obadias, "Ba't mo ako utusan? Baka ako naman ang patayin." Diba? Ganun katindi yung banta sa buhay ni Elias at ng mga tao sa nakapaligid sa kanya. Verse 15 to 19. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, "Saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat. Haharap ako kay Ahab sa araw na ito, kahit may banta na siya papatayin." Hinanap nga ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat na pinasasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Verse 17, ito na. Nang makita ni Ahab si Elias, ay sinabi nito, "Ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel?" Tignan nyo, ganyan siya ina-accuse ng gugulo. "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng iyong ama." Bakit sinabi ni Elias yun? Kasi sila ang nagtulak sa mga Israelita para sumamba sa Diyos-Diyosa na si Baal. Sila ang talagang nag-uutos at talagang nagbabanta kung sino man ang hindi sasamba. Kaya sila talaga ang nanggugulo. Nakita niyo kung gaano katapang si Elias kasi nga kasama si Yahweh, kasama ang Diyos eh. Bakit ka matatakot? Amen? Sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglingkuran ninyo ay ang mga imahe ni Baal, ngayoy tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na ipinapakain ni Jezebel. Magtutuos kami sa bundok ng karne. So naghamon na ngayon si Elias. Anong pagtutuos ito? Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Karmel ang buong bayang Israel at lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro, hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. Ang pagkatapos ay katayin ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh." So may dalawang handog, isang kay Baal, isang kay Yahweh. Ngayon, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos. Ibig sabihin, kung saan may bumabang apoy para pagliyabin yung handog, yun ang tunay na Diyos. So kay Baal, kay Yahweh. Verse 26. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami." Sigaw nila samantalang pasew-sew sa paligid ng altar at tinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Actually, inabot sila ng hapon. Kinutya na nga sila ni Elias eh. Wala. Eto na nung si Elias na. Nang 3 na ng hapon,
na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ay inyong lingkod. Ginawa ko ang lahat ng ito sapagat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais niya silang magpaliglo. Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at pinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh lang ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. You see? You see how God makes miracle just for us na maranasan natin at ma-experience natin na hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan. Mga kapatid, itong mensahe na to ngayon sa ating oras na ito ay mensahe para patuloy tayo ma-inspire na sa ating paglilingkod, na sa ating paghayo, huwag kang matakot na para bagang hindi ka kikilos ang Diyos sa'yo. Hindi totoo yan. Ako, ang dami ko ng mga pangyayari sa aking paglilingkod na feeling ko I'm not useful enough na sa gawain ng Diyos. Pero alam niyo, sa mga panahon na ganon, may mag-chat sa akin, may message. Nagpapasalamat sila sa preaching ko, nagpapasalamat sila sa buhay ko. Hindi pala nasasayang. Mga kapatid, hindi po nasasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi po nasasayang. Hindi aabot sa 42 years ang lingkod kung hindi ito sinasamahan ng Diyos. At sa 42 years na yun, kitang-kita naman natin, ang daming pagsubok, ang daming mga pinagdaanan na mga ups and downs. Pero nanatili ang lingkod na naglilingkod sa Panginoon. Kayo po na nakikinig ngayon, mga kapatid, isipin nyo, hindi lang kayo blinis ni Lord, buong pamilya nyo. Hindi lang asawa mo, hindi lang anak mo, ang dami sa atin henerasyon na po ang blessing. Nakarating na sa kaapu-apuhan. Hindi na lang apo eh. Kasi Brother Tony, kanyang mga anak, kanyang mga apo, sila Sister Maybelline. Ngayon, diba? Umabot na sa mga generations ng third generations. Totoo ang Diyos. Kaya sana, kagaya ni Elias, maging matapang tayo. Let us be bold. Pag may pinagawa sa atin si Yahweh, gawin natin. Pag may pinagawa sa atin si Jesus, gawin natin. Pag may pina-invite sa atin si Lord, mag-invite tayo. Pag tinawag tayo sa ministry, sa paglilingkod, huwag ka na magdalawang isip, tari ka na. Sumama ka na sa amin, kapatid. Pag may pinatutulungan sa iyo ang Diyos, tulungan mo. May pinabibigay sa iyo ang Diyos, magbigay ka. Huwag kang magduda sa kayang gawin ng Diyos. Kasi hindi ka po papabayaan ng Diyos. Hindi ka ipapahiya ni Yahweh. Siya ang magiging patotoo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa verse 19, no, dahil sa nangyaring ito, talagang pinatugi si Elias eh. Talagang pinatugi siya. Dahil sa mga ginawa niya. Verse 19, 1-4. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ang ganito, ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Ito na. Ito na ang pagsubok ngayon kay Elias. Natakot si Elias na mamatay.
Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba, sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utos. So medyo nagkaroon na ng takot si Elias. Mga kapatid, bakit ko hinighlight to? Kasi baka iniisip mo, si Elias yan eh. Matapang talaga yan. Ako hindi naman ako si Elias, mga kapatid. Kagaya mo, natakot din si Elias. Tao din si Elias na kagaya natin. Hindi siya extraordinary na tao na kaya sasabihin natin, ay siya kaya niya yan. Siyempre matapang yan, sinasamahan ni Yahweh. Sino ba naman ako? Mga kapatid, sa pangyayaring ito ipinakikita sa atin ng Diyos, hindi iba si Elias sa atin. Kagaya ko, may mga takot din ako. May mga pangamba din ako. May mga tanong din ako sa paglilingkod. May mga bagay din ako na hindi pa nauunawaan. May mga bagay din ako na parang minsan, gagawin ko ba to? Susundin ko ba to? Tutuparin ko ba to? Paano yung pangarap ko? Paano yung pamilya ko? Paano yung gusto kong gawing pamilya? Baka naman pabayaan ko yung sarili ko. Kagaya po natin, kagaya ng mga tanong natin. May mga tanong din si Elias, natakot din si Elias para sa kanyang buhay. Mga kapatid, alam mo pinakikita nito. This really gives us a clear definition of faith. Yung faith naman talaga, hindi siya absence of fear. Pwede ka po na natatakot, nagdududa, pero may pananampalataya ka pa rin. Kasi yung iba sa atin, mga kapatid, pag may pagdududa, akala natin wala tayong pananampalataya. Hindi po totoo yun. Yung takot, yung pagdududa, part yan ng nararamdaman natin pag may banta sa buhay natin. It's an emotion. Fear is an emotion. Hindi siya opposite of faith. Kaya nga 'di ba, ano ba yung anong sinabi ko sa inyo noong pa man, ano yung tunay na kabaliktaran ng faith? Ang tunay na kabaliktaran ng faith, hindi fear. Ang tunay po na kabaliktaran ng faith, self-sufficiency. Alam niyo po bang pwedeng malakas ang loob mo? Marami kang kayang gawin, matapang ka pero wala kang pananampalataya? Pwede yun. Pag yung lakas ng loob mo, yung tapang mo nanggagaling sa sarili mong kakayanan. Sa paniniwala mo sa sarili mong kakayahan at kalakasan. Yun, wala kang faith. Pero pag ikaw ay natatakot, nagtatanong, pero sa kabila ng takot at pagtatanong, ikay patuloy na kumakapit sa Diyos, nagdarasal, nananalangin, naninikluhod sa Panginoon kagaya ni Elias, ikaw ay may pananampalatayang totoo at talisay. Na kung dahil sa takot mong yan, dahil sa tanong mong yan at mga pagdududa mo, lalo kang lumuluhod sa Diyos, lalo kang nagpapatira pa sa Panginoon, lalo kang lumalapit sa mahabaging trono ng Diyos, yan ay isang tunay na pananampalataya. Kaya huwag mong isipin na pag ikaw ay nakakaramdam ng takot, hindi ka na nananalig, no? Pag yan ang nag-uudyok sa iyo, kagaya ni Elias na lumapit sa Diyos at magtiwala, yan ay tunay na pananampalataya. Kaya nga ano nangyari? Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Di ba taong-taong si Elias? Kagaya natin, iisa lang ng dasal pag napapagod. Kagaya natin, iisa lang ng panalangin pag nahihirapan na. Kagaya natin, nakararanas din ng pagbagsak at ng kapaguran. Pero makikita niyo yung prayer ni Elias, it gives us hope. Pag pagod pala tayo, pag natatakot pala tayo, pag nahihirapan pala tayo, pwede pala natin sabihin yun kay Lord. Kasi iniisip natin, inaakala natin, ang gusto lang marinig sa atin ng Diyos,
Yung laging matapang ka, malakas ka, mahusay ka, magaling ka. Hindi po ganun si Lord. Gusto marinig ni Lord lahat. Gusto niya marinig lahat. Sabihin mo sa Kanya, pagod ka na ba sa trabaho? Sabihin mo kay Lord. Napapagod ka na ba sa relationship na kung nasaan ka? Sabihin mo kay Lord. Nahihirapan ka na bang intindihin ng pamilya mo, ang anak mo, ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo? Sabihin mo kay Lord. Nahihirapan ka na ba na abutin ang mga pangarap mo? Para paulit-ulit na lang, hindi mo makamit. Sabihin mo kay Lord. Kagaya ni Elias na isang dakilang propeta, pwede rin tayong umiyak kay Lord. Pwede rin tayong manikluhod kay Lord. Pwede rin tayong magsabi kay Lord ng nararamdaman natin. At ano ang naging tugon ni Yahweh? Katapos nahiga siya at nakatulog. Masarap, minsan ganyan, meron tayong mga moments eh. Yung umiyak lang ng umiyak kay Lord, tapos pagkatulog ka, that's peace. Alam niyo, kaya ako ito in-highlight. Ang naging message sa akin nung siya'y nahiga at nakatulog. Yakap siya ni Yahweh. Halika anak, pagod ka na ba? Tulog ka muna. Hindi ka basta matutulog. Matulog ka sa kantungan ko. Ganun nga ang nangyari kay Elias. At sa kanyang pagkatulog, dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at sinabi, gising na at kumain ka. Siya'y lumingon, nakita niya na may ulo na niya na isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Nahiga ulit siya at ginising ulit siya ng anghel, bumangon ka at kumain ka. Napakahaba pa ng lalakarin. Mga kapatid, ang bawat dakilang propeta, sa kwento ng bawat dakilang propeta, may kwento din ng pagkapagod. Pero hindi ibig sabihin na napagod ka. Hindi ka na kinakasihan ng Diyos. Hindi ibig sabihin ay napagod ka at nanghina ka. Wala na sa iyo ang pagtawag ng Diyos. Hindi ibig sabihin ay napagod ka. Hindi ka na sinasamahan ng Diyos. Kagaya ni Elias na isang matapang na propeta at dakilang propeta, napagod din siya kagaya natin. Tao lang din siya kagaya natin. At nang napagod siya at umiyak siya sa Diyos, pinamahinga siya nila. Pinamahinga siya ni Yahweh. Pinamahinga siya ng Panginoon. Pinakain. Kinomfort. Pinamper. Pamper ito eh. Kaya mga kapatid, wag na wag tayong bibitaw sa Diyos. Kahit anong mangyari. Kumain nga siya ng muli at uminom. At ng pagkain ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas. Muli kang babangon. Amen. Palakpakan po ang ating Panginoon. May isa pa pong pagkakataon na dito naman si Elias po ay nagpunta sa isang yungib, sa isang kuweba. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sabi ni Yahweh. Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Sabi ni Yahweh kay Elias. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato. Imagine yung nangyari sa harap ni Elias. Sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Imagine mo, parang yung mga nangyari na yung malakas na darungdong ng bato, sumabog yung bundok, paisipin mo, ano yun eh. Parang, mensahe ni Yahweh to kay Elias, pero ano sabi? Wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Pero sabi, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Hangin, lindol, kidlat.
Nangyari lahat sa harap ni Elias. Pero mga kapatid, wala daw dun si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Mga kapatid, ito pong pangyayaring ito, tinuturoan tayo in prayer. Sa gitna ng magulong mundo, sa gitna ng bagyo ng pagsubok, sa gitna ng malakas na ihip ng hangin, dagundong ng lindol at kidlat, sa gitna ng maraming kaabalahan sa buhay mo at maingay na politika dito sa atin, sana huwag nating kalimutan ng maglaan ng oras ng katahimikan para sa Panginoon. Kasi dito, pinakita ni Yahweh kay Elias na umusap ako sa katahimikan. Mga kapatid, yung prayer life natin, huwag natin pababayaan. Pag may pinagdaraanan tayong pagsubok, pag tayo hinahampas ng malakas na hangin at lindol at bagyo, tayo sumandaling tumahimik at pakinggan natin ang banayad na tinig. Kaya yung mga kapatid, ito yun eh. Itong fellowship, itong midweek fellowship, mali mo, abalang-abala ka sa mundo sa loob ng isang linggo. Huwag mong pag-isipan na nasasayang oras mo, ipapahinga ko na lang. Hindi. Maupo ka, magbukas ka ng Facebook, magbukas ka ng YouTube, makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil dito sa banayad ng mga pangyayaring ito, kagaya ng pakikinig ng salita ng Diyos, dito nangungusap ang tinig ni Yahweh. Di ba? Kaya mga kapatid, marami pang nangyari kay Elias na mga banta. Pero mga kapatid, hindi po siya pinabayaan ni Yahweh. Di ba? Sabi ni Elias, ako na lang ang natitira at pinaghahanapan nila ako upang patayin din. Pero sa maraming pinagdaanan ni Elias, hindi siya napatay ng mga banta ng mundong ito. Alam niyo mga kapatid, kung paano namatay si Elias? Ikalawang Hari 2, 9 to 11, 9 to 12. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, ang kasama po ni Elias dito si Elisha na, si Eliseo. Sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana mo ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo, gayunman kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. So alam na ni Elias na kukunin siya ni Yahweh. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. So kailangan niya makita na si Elias ay kinukuha ni Yahweh. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Patuloy silang nag-uusap, walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipuin. Kitang-kita ni Eliseo, kahit napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias. Alam niyo mga kapatid, yung kamatayan ni Elias, yung paglisa ni Elias sa mundong ito, isang patotoo na hindi nasasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi po nagkaroon ng kamatayan si Elias. Mga kapatid, mamamatay ako. Si Brother Tony namatay na rin. Sila Sister Adele, marami na tayong pumanaw. Pero yung pagpanaw nila, pumanaw man sila sa buhay na ito,
Pero ipinakikita ng nangyari kay Elias na ganun din ang kanilang sinapit. Sila man ay lumisan sa pamagitan ng pagpanaw, pero ang kanilang kinahinatnan, kagaya ni Elias, ay ang pagsama ni Yahweh. Kaya po sa atin yung mga pumapanaw nating kapatid, alam natin, they are really resting in paradise. Nakamit na nila ang kanilang gantimpala. Kahit sa sakit pa sila pumanaw, kahit sila ay sa ospital pa kinuha ng Panginoon, ang sigurado ko, tapos na ang kanilang pakikibaka. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala dahil sa kanilang paglilingkod. Amen? Kaya nga, nakita nyo, sabi ni Santiago sa 5:16 to 17, ito daw ang matututunan natin sa buhay ni Elias. Kaya nga ipagtapat ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, umagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. The life of Elijah is a life that we can be inspired of in terms of prayer. Mukha lang, oo, sa tingin natin, sa pananaw natin, matapang si Elias, dakila. Pero kagaya natin, tao lang din siya. Kaya lang siya naging matapang. Kaya lang siya malakas ang loob. Kasi he has a prayerful life. Sa lahat ng gagawin niya bago siya umarap kay Ahab, bago siya mangusap sa Israel, he see to it, he prayed before doing something for God. Nananalangin muna siya, hinihingi muna niya ang pagsama ni Yahweh, ang pagsama ng Diyos. Hindi siya nanananga sa kanyang lakas, tapang, kakisikan. He always believed in the power of prayer. He always believed in the power of asking God to be the one na kikilos. Lagi niyang hinihingi ang pagsama ni Yahweh. Lagi niyang hinihingi ang pagbasbas ng Diyos. Kasi alam niyang iyon lang ang tanging magbibigay ng tagumpay. Kaya nga, sa Mateo 17:2-3, nakita niyo kung ganong binigay ng reward ng Diyos si Elias. Nung si Jesus po ay nag-transfigurate, sino yung lumabas, si Moises at si Elias? Mga kapatid, lahat ng naglilingkod sa Diyos, kagaya ni Moises at ni Elias, darating ang panahon, kasama tayong maghahari ng Diyos. Yung pagliliwanag ni Jesus dito, ipinakikita niya ang kanyang kingship, ang kanyang authority over the world. And has he showed his authority, habang ipinakikita niya ang kanyang ningning at liwanag, hindi niya nakalimutan yung mga taong umasa at nagtiwala sa Diyos at nagpakita ng magaganda at dakilang pananampalataya. Ganon din tayo. Kagaya ni Moises, kagaya ni Elias, sa paghahari ni Jesus, kasama niya tayong magniningning. Kaya sana tularan natin sila. Tularan natin ang mga bayani ng pananampalataya. Magtiwala tayo sa Diyos. Umasa tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Panginoon. Kagaya ni Elias, maging matapang tayo sa ating pananampalataya. Magpagamit tayo sa Diyos. Hindi kanya iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kagaya ni Elias, huwag tayong matakot. Sabi nga natin sa lingkod, ako para kay Kristo, kasama ng lingkod na palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Sana po sa gabing ito, tayo ay na-inspire sa buhay ni Elias at naging malakas ang ating loob na sama-samang humayo at maglingkod para sa Panginoon.
Pagpalain po tayong lahat ng nakikinig kasama ng ating buong sambayan ng ating buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus. God bless us all. Nawa po napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po, maisabuhay din po natin ito at ma-share sa lahat ng ating mga kakilala. Yan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules, Midweek Fellowship po, 6 to 8 p.m. via live streaming pa rin po. At syempre po, yung ating Youth Fellowship, tuwing Sabado naman po yun, 5 to 6:30 p.m. Ipag-imbita po natin sa ating mga kabataan. At syempre po yung ating Sunday Fellowship, meron po tayong 2 session, 9 to 11 a.m. at ang panghapon po, 2 to 4 p.m. Meron pong live streaming ang paghapon natin. At ayan po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At syempre po, yung ating pamilya, mahal natin. At dahil po sa pag-ibig na yan, na bubuklod sa atin, tayo'y one in love, one in Christ. At ang tema ng ating community ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod sa paghahalo. Purihin natin ang Panginoon. Praise you.